Yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Monday. Grabe, after lunch na 1:30 mga lods, no? Tayo mag-update ngayon. Grabe, nagkakagulo na. Mga lods, no? Naglalabasan na ng mga baho. Grabe, nagkabulilyasuhan mga loads, no? So, yung nangyari pala na pag-drop noong October 10 is fully manipulated, mga idol, no? Kaya ngayon, parang ang nangyayari, nakaka-recover na tayo eh. Kasi na-realize ng mga tao, minanipula lang pala tayo ni itong mga kirig na to. Sabi, di ba? So, sino ba yung mga yan? Pero bago tayo mag-start dyan, mga lods, sa balita natin, check muna natin yung ating crypto bubble. O yan, kita nyo sa hours natin. Medyo kulay berde tayo, mga lods. Kulay berde ang dugo. Di ba? Pero sa day natin, ganun din. No? Grabe si HBAR ah. 10% pala sa day to si HBAR ah. Di ko napansin to ah. Pero sa hours natin, ayan, medyo mababa. XRP 2.3. O yan, nasa 2. So grabe mga idol, no? Medyo kulay green tayo. Titignan natin yung ating market. Ayan, no? Sabi ko na nga ba, oh. Pero nagano ako dito mga lods eh. Nakasabay ako ng long ng konti, pero kinuha ko rin agad. Ano ko eh. Gaalangan ako. Nakadiin ako. So medyo yung nagalan tayo ng 30 USDT plus, ganun. Mamaya tatry ko ulit na chumempo na. Pero kasi feeling ko, sabi ko nga nung nakaraang news natin, di ba? Feeling ko ngayong week na to is medyo matindi mangyayari ngayong week eh. Parang magbabounce tayo ng malupit ngayong week eh. Mga idol, nararamdaman ko, no? Kaya lang syempre, naka 30x tayo. Kaya bullish ako, alam ko pataas eh. Pero nagkakaroon kasi ng sundutan eh, volatility. So, inaabot lagi yung aking stop loss kapag ganyan. Dahil nga naka 30x tayo. So, kailangan ang position ko dito is talagang aral. O kumbaga inaral ko yung talagang halos bottom, no? Ganun yung sa tingin ko halos bottom, ganun. Kaya kailangan ako ngayon mag-trade eh, sure ako ngayon nakadiin kumbaga sa basketball. Nakadiin ako ngayon. Hindi pwedeng pag sumalaksak ako walang foul, lagi may foul. Pag hindi na shoot, foul. Ganun agad eh. So, kailangan nating dumiin ngayon. Kaya, chinaga ako to. 10-15 lang to eh. Una, natin eh. 15 USDT, tapos 10, tapos 10 din ulit ata. Nakalimutan ko na. O, yan. So, tatlong trade tayo dyan. Ngayon, chechempo ulit tayo, mga idol. Pero, bias ko dito long ha. Ayun lang yung sa akin ha, sa tingin ko lang. So, punta tayo dito. Grabe ito, mga lods, no? Ang nagkakagulo ngayon eh, mga idol eh. Dito pa lang, urgent update, riot breaks out across Chicago, multiple casualties. This will God forbid spread citywide. Nation will shake. Trump to declare insurrection act and something worse than 2020 is coming. Sabi niya, no? Prepare now at the cost and exit the banks now. Prepare now at all cost pala, sorry. Ano ba yan? Prepare now at all cost and exit the banks now. Take agency and monetary sovereignty over your money. We can feel it in the spiritual realm. Something's big is coming. So maraming nagsasabi ngayon, no? It's either babagsak or lilipad eh. Maraming ganitong news talaga mga lods, nakakalito. Kapag bull market, di mo alam kung saan ka pupunta. Bababa ka ba o ano ka ba? Kaya nga yung iba ang ginagawa pag ganito, lumalayo muna sila sa internet. Hinahayaan na lang nila, basta ang alam nila, mag-hold sila hanggang tumaas, ganun. Maapektuhan kasi yung decision mo eh, kapag nakakita ka ng ganito. So, speaking of tawag dito, banks, eto na mga idol, no? Sabi dito mga idol, can anyone confirm this claim? Ito, legit na to. Confirm, JP Morgan appears to have an existentially threatening short MicroStrategy position that can potentially bankrupt JP Morgan if MicroStrategy trades 50% higher above Friday close. Alam niyo mga lodi, yung JP Morgan, nagbinenta nila yung 20% nilang share sa MicroStrategy kaya bumagsak yung market. Mga idol, grabe, parang planado. Hindi natin alam ngayon kung
nag-accumulate sila nung bumagsak, and then ngayon inaatake na nila yung MicroStrategy. Syempre, yung mga Maxi, mga Lodi, magagalit yun. Di ba? Bukod dyan, ito, dahil ito sa ito ba yun? Ayan, no? Yung mga Maxi, speaking mga idol, no? Si Jack Mallers, kilala nyo ito, di ba? Di ba? Sabi dito, last month, JP Morgan Chase threw me out of the bank. It was bizarre. My dad has been a private client there for 30 years, no? Every time I asked them why, they said the same thing. We aren't allowed to tell you. Oh, 'di ba? So, nagkakaroon ngayon ng sa JP Morgan. Tapos yung connection pa ng mga idol, no? Nung JP Morgan tsaka to. Etong tao na 'yan, no? Si Jeffrey E. Mga lods, no? Di ba na-issue na to nung nakaraan na isa siya sa mga parang nagpondo para magawa o ma-develop yung Bitcoin. Etong tao na to, controversial to mga idol, no, si Jeffrey E. Yeah? Sabi dito ni Jack Mallers, I don't care what Jeffrey E. banker has to say about Bitcoin. Kasi parang ang gamit ni Jeffrey E. JP Morgan eh. So, nagkakaroon ng issue ngayon pagdating dito mga Lodi, no? Sabi nga ni Jay Clabber, well, this seems to be getting serious. Obviously, there is something more to E being connected to BTC. Ibig sabihin talagang may connection. Ayun pala yung sinasabi ni Dan Peña, no? Na yung matanda, sinasabi niya na pag nalaman nyo kung sino ang gumawa o nag-develop o... Kasi pang sinasabi nila, hindi naman si Jeffrey yung nag-develop, pinondohan niya lang. Parang ganun. So, pag sinasabi ni Dan Peña lagi, kung sino ang nasa likod ng Bitcoin, babagsak yan to zero. Yung lagi niya sinasabi. So, eto na ba yung mabubulgar na ba ngayon? Di ba? Mabubulgar na ba? So, dahil sa issue ng JP Morgan, mga Lodi, billionaire Max Keiser just said that JP Morgan have a big strategy short position that can bankrupt them if MicroStrategy pump. Kasi gusto ng JP Morgan, iso-short nila yung MicroStrategy. Parang inaano nila ngayon eh. Kumbaga, pagkatapos nilang ibenta yung 20% ng share nila sa MicroStrategy, iso-short nila ngayon, mga Lodi. So ngayon, pag umangat ng 50% yung MicroStrategy, bankrupt bigla to. Ayun yung sinasabi. So, nagkakaroon ng to. Ito, basahin natin to. Grok, what price MicroStrategy have to close at to liquidate the short position? Based on my research, there's no verified public data on JP Morgan holding a specific short position of MicroStrategy, nor details from Max Keiser. Hindi, pero parang ayun na kasi yung nangyayari sa yung mga alam niyo naman yung mga wallet traceable, 'di ba? Mission prices. Rumors suggest 50% pump from current levels. It's $170 as of now. 24 could pressure short, implying 255. But dollars lang to? Wala man, di ba million to o billion? But this speculative without confirmed entry points. So, yan. So, yam nyo na. Basta, eto yung ngayon, mainit na laban, no? Tapos, kumakalat etong mga ganitong, pinopost nila. Boycott JP Morgan. Close your account, move your money, tell your friends. So, ayun yung sinasabi nila. Thousands of people are closing their JP Morgan accounts following a premeditated attack on Bitcoin MicroStrategy shareholders. Sabi sa inyo yung mga Maxi, magtutulong-tulong yan. Diba? Inatake mo yung MicroStrategy. Syempre, parang poon nila to si Michael Saylor Diba? Parang poon ng mga Maxi yan. So magagalit yung mga yan, mga loads, no? Kumbaga parang si Kibulo yan. Okay, sino ba yun? Si Aguila? Ano ba pangalan nun? Captain Aguila ba yun? Nakalimutan ko No, parang ganun. So magagalit yung mga member niya, nakatakihin ka talaga niyan, mga Lodi. Di ba? So, ganun na yung nangyayari ngayon. Nagkakaroon sila ng bakbakan, mga Lodi. At sa tingin ko, ang magbubunga dito mga idol is uptrend. Ayun yung sa tingin ko dyan, mga idol. Kasi parang na-realize na ng mga tao na kinontrol. Tapos syempre, kung iso-short yan ng JP Morgan,
'Di ba? Siyempre, parang ang mangyayari niyan, yung mga maxi, tutulungan nila yun na hindi bumagsak yung MicroStrategy. 'Di ba? Kasi gusto nga nilang kalabanin yung JP Morgan eh. So kailangan nilang suportahan yung MicroStrategy para hindi bumagsak. So sa tingin ko, uptrend ang mangyayari dito. Gusto nilang mabankrupt yung JP Morgan. 'Di ba? So hindi nila kaya yan. Si Michael Saylor, marami na nga ito eh. Bataan to eh. Mga lods eh. May sabi ko nga, puon nila yan eh. Puon. Speaking of Michael Saylor, natatandaan nyo ba to mga idol? Itong itsura niya na to. Nung sinabi ni Scottie Pippen na na-meet niya si Satoshi back in 1993. Di ba? So, yung itsura dito ni Michael Saylor is parang hindi mo alam kung nadismaya, hindi naniwala. Parang sinabi niya kay Scottie Pippen, lo, bayabas ka. Parang ganun. Niloko mo ba kami? O, di ba? Parang ganun yung itsura niya. Ngayon, dahil sa post na to, yung pinost natin dati, dati pa tong post ni Michael Saylor, 'di ba, na hindi siya sang-ayon sa Bitcoin dati. Yung poon, hindi siya sang-ayon sa Bitcoin dati. Poon ng Bitcoin na siya ngayon, pero dati hindi siya sang-ayon diyan. Yung sinabi niya na Bitcoin days are numbered. It seems like just a matter of time before it suffers the same fate as online gambling. So ito yung pinost ni Poon dati, 'di ba? So, itong mukha na to ni Michael Saylor, mga lodi, ginaya ni Scottie Pippen. At si Scottie Pippen mismo nag-post niyan, mga lodi. Ayan, no? Kita niyan. Siya mismo yung account niya yan. Pati yung tie, kulay din, no? Kulay orange. Ayan, no? Pares na pares, oh. So, yung tingin ni Michael Saylor sa kanya dati, ginawa niya ngayon tingin. Siya naman yung tumingin kay Michael Saylor ng ganun. Ayan, no? Ayan, no? Di ba? Oh, ito. Ang kulit ni Scottie Pippen eh, no? Makulit din, pumapatol din eh, patola din eh. Mga lods eh, tawan-tawa ako dito kanina eh. Sabi ko, ang kulit ni Scottie oh. Hinahanap ko pa tuloy yung video na to. Sabi ko, ito yun eh. Di ba? So, nag-aasaran pa mga idol. So, grabe yung nangyayari ngayon, no? Nagkakaroon ng bakbakan. Mga lodi, no? Pero, syempre, meron pa rin yung mga main character, main players, no? Itong mga to, sila Michael Saylor, although matagal na yan, mga lodi. Pero sabi nga natin, di ba, parang kumukontra sa Bitcoin dati. Pero to sila Raul Fal, matagal na talaga, mga OG na talaga yan. Pero bago yun, ito muna. Treasury Secretary said that they are moving or removing regulatory barriers for Bitcoin and crypto. Next 4 years are going to be wild. So dito naniniwala ako dito mga idol na 2025 din talaga yung start ng adoption, ng full adoption ng crypto, lalong-lalo na global. Mga idol, magiging mabilis yung niyan. Magiging mabilis yung pagkalat niyan, lalo na kapag meron na tayong Clarity Act, mga idol, no? Lumabas na yung ating batas. Mga lods, no? Grabe to. Nakaka-excite to mga idol, no? Ang swerte nyo dahil na nandito kayo sa panahon na magi-start na yung adoption ng globally sa crypto. Eto na nga, no? Sabi dito ni Raul Pal just went nuclear on Bitcoin. Sabi niya, sige, pakinggan nyo naman. Game of the sideways choppy. So it's been really a patience game of the sideways choppy market. But people forget also, last year was the same. Last year peaked in somewhere early in the year, and then did nothing all year. Everyone got so frustrated. Everyone was flinging poo at each other online and getting angry with each other. And then before you know it, took off like a rocket ship in November and December. And I think it's somewhat similar this time around. And the rocket ship this time around is based on the fact that... So, sinabi niya na ganun din daw yung nangyayari nung mga nakaraang mga bull market, no? Nag-aaway, nagkakagulo, nalilito, di ba? Nalilito, mga lodi, kung ano talaga yung mangyayari. And naninisi. Lalo na yung mga nagko-comment na sutoy dyan. Naninisi, ganyan. Dami ng mga, halos hindi mo na alam kung saan papunta yung market. And then, pagdating ng November, December daw nun, lumipad. Mga lods. No, sabi niya, the ex-Goldman Sachs macro genius says, BTC is about to blast off harder than anything we've ever seen within 35 days. He isn't bullish. He's calling a pull on a parabolic extinction level rally. If Raul Pal, the guy who predicted the 2020 crypto explosion, is saying this,
then the countdown has already started. Next 35 days equals history in the making. Strap in, do not blink. So, kung merong mga nagkakagulo ngayon, merong mga bearish, meron pa rin talaga mga bullish. At yung mga bullish na yan, hindi mga normal na tao yan. Mga OG yan, mga loads. No? At parang mas kapani-paniwala sila kaysa sa mga to. Mas kapani-paniwala si Raul Pal kaysa sa mga yan, mga nagkakalat ng ibang news, di ba? Tapos, eto si George nagpost, grabe rin to mga ito muna. The biggest custody bank is going on chain. Here's the CEO of BNY Mellon, no, Bank of New York, the oldest bank in the US and the largest custodian on the planet, na merong $53 trillion openly taking about digital asset and tokenization as one of their core mega trends moving forward. So, i-adapt nila to mga loads. Magkakaroon na tayo ng kumbaga, kahit na yung BlackRock sinasabi niya, ito tokenize natin lahat. Ito tokenize yan. Di ba? So, anong technology ang gagamitin nila, ang tanong diyan mga idol, no? O, sabi niya rito, not exploring, not researching, positioning their entire business around it. So, seryoso na sila. Yung mga big boys, mga idol, talagang pumuposition na. Grabe to. Mga idol, history in the making na nga talaga yung mangyayari sa mga susunod na buwan, araw o taon, mga idol, no? At kapit lang mga idol. Alam nyo kung talagang kaya nating mag-hold, magtiis, tatamasain nyo mga lodi. Grabe. Tatamasain nyo ang fruits of your labor. English bigla. Diba? They're talking about bringing traditional asset on-chain and evolving their existing infrastructure to work inside the digital asset ecosystem. Grabe na to. You don't get a clearer signal than this. Crypto isn't waiting for mainstream adoption. Mainstream adoption is moving toward crypto. Grabe. And the center of that is pring. Yun na, bahala kayo mga idol, no? Sana marami nagtatanong para sa akin sa comment section. Boss Jeblo, bakit hindi ka nag-sachi ganyan? Sinabanggit. Sachi, ganito, ganyan. Alam nyo mga idol, yung mga coins na mga ganyan, meme coins, kasi alam ko meme coins yan. Actually, meme coins talaga tingin ko dyan. Meme coins, ayan yung mga, they come and go. Maraming ganyan. Di ba? Marami ring alam niyo yung tawag dito, yung tulad ng dog whip hat. Actually yung Pepe mababa na rin ngayon, di ba? Hindi Floki kasi may yun meron siyang Valhalla, so hindi ko siya sinasabi na meme coins. Meron siyang utility ng konti tsaka ginagamit yun ng Binance. So maraming coins, no? Yung Sebek ba? Ano ba nangyari sa Sebek? Sabi nila ayun daw yung papalit sa XRP dati, di ba? Okay naman din to, di ba? Pero kasi kung tinatanong niyo ako bakit hindi ako nagsasachi, mas hindi kasi pang mabilisan lang yung aking mga idol Actually, congrats pa rin sa mga nakasabay dito. Hindi ko inaano yun, hindi ko kasi napanood ko si boss boss ko, si KGX, mga idol, no. Napanood ko siya at sabi niya sa maraming na bagong buhay na to, ganyan. So, congrats pa rin talaga, napaka-solid mga idol, no. At ako hindi sa ngayon kasi mas focus ako sa mga utility coins. Ayun yung aking target ngayon, no. Labas muna ako sa mga meme coins muna. No, sa mga nagtatanong sa akin, yung iba nagpi-PM pa, anong masabi ko raw sa Sachi coins? Goods pa raw ba mag-invest, ganito ganyan. Panoorin niyo si Boss KGX, doon kayo manood. Siya yung nagtawag dito. Nakita ko nagko-content ng Sachi. Ako hindi ko kasi trip muna yung mga gantong coins Mas gusto ko muna ngayon is yung mga utility coins, mga lodi, kasi doon tayo papunta sa technology. Doon tayo papunta, i-adapt tayo ng globally. Sa tingin nyo ba Sachi coin yung gagamitin ng mga bangko or something? Ayun lang yung sa tingin ko Ayun lang yung comment ko doon. Hindi ko sinasabing masama siya o pangit siya. Goods yan.
Once na nanalo ka, nagpa-profit ka, congrats, goods na goods yan. Ganun ang crypto, mga lods, no? Hindi lahat yan makukuha mo. Hindi lahat matatayaan mo, hindi lahat may invisan mo, hindi lahat malalaman mo kung ano yung lilipad, no? Minsan diyan pag nalaman mo na lumipad na. So sa akin walang problema yan kung gusto niyo diyan. Marami kasi nagpi-PM sa akin sa akin ang masabi ko lang diyan, for now, mas trip kong invisan o focusan ngayon is yung mga utility coins, mga lods. Ayun lang ako muna, no? So sabi nga dito tulad nito, ayan, something big just woke up in the future market. Binance future volume just exploded across the majors. Puro utility coins to, mga lodi, no? BTC 48.4 billion, one of the biggest spikes in months. And Ethereum, Solana, XRP, TRX, and BNB all surge at the same time. So sila yung mga nag-surge, no? This isn't isolated activity, it's broad market futures ignition after weeks of low volatility and tight range. When futures wake up like this, it usually means traders are positioning for a much larger move, not grinding sideways, no? Parang hindi siya nag-scalping. Parang nangyayari diyan, pumuposition na yung mga traders, no? Both hedgers and momentum traders are re-entering with size, no? Malalaki yung mga taya nila diyan. And Binance is once again where the liquidity rush is happening. Kasi syempre Binance pinakamalaki sa buong mundo, mga lods, no, na crypto exchange. The quiet phase is over, volatility is back on the table. So ayan na, bakbakan na, mga lodi, grabe na to. Mag-i-start na, na-excite ako Pero ako na-excite ako sa mga hold ko. Sa trade ko hindi ako masyado na-excite. Etong mga trade ko na to, kumbaga para sa akin na to, willing to lose, no? Kumbaga kung makachamba ako ng position na maganda, kung pwede ko na i-take profit, goods na yun. Pero yung ang mas na-excite ako sa mga hold kong coins, no? Kasi sila yung mga, sabi ko nga utility base ako ngayon, mga idol, no, na na-excite ako na sana sila yung magsi-uptrend, magsiliparan, mga lodi, no? Kung tutusin, pag lumipad yan, mga 10%, 5% o something, mas makikita mo yung profit mo kaysa sa trading Depende na lang kung malaki yung malaki yung margin mo, tsaka mataas yung leverage mo, so nanalo ka, goods na goods yun. Pero syempre, pag futures trading kasi sabi nga, sugal yan, no? Walang kasiguraduhan dyan. Pwede kang matalo agad ng mabilis, pwede kang manalo ng mabilis. Pwede kang yumaman ng isang araw, pwede kang mag-zero ng isang araw. Ganun yung sa futures, mga lodi, no? Pero sa spot, yung mga hold, yun yung talagang pinlano mo na kaya ka nagki-crypto. Di ba? Yun yung pinlano mo, ito, mag-hold ako nito para hawaan ko siya hanggang sa ganitong taon. For future ko yung ganito, yung ganyan. So, makikita mo, sa mga news, makikita natin na yung mga tinayaan nating coins, nakikita natin, ina-adapt ng mga bangko o maraming mga partner na mga solid. So, dun ka matutuwa kasi bago nangyari yung mga adoption na yun, nakabudega ka na sa kanya, di ba? So, once na mag-play yun, umepekto yung mga partnership, dun mo na mararamdaman yung fruits of your labor ulit. Diba? So dun ako na-excite Pero sa trading, lang to, tanggal inip Tanggal inip at syempre, sabi nga natin, para matuto ka o medyo magilas ka sa trading, mag-trade ka ng mag-trade para malaman mo. So, nagtitrade tayo ng nagtitrade para kahit papano, medyo magamay natin yung trading. At sa ngayon naman, medyo lamang naman yung panalo natin. Although natalo tayo ng nakaraan, pero ngayon medyo nakalamang na tayo. Lamang-lamang na tayo ng konti. Di ba? Kasi mahirap mag-trade, mga lods, no? Maraming mga content creator yung kunyari nagtitrade pero hindi nagtitrade. Sinasabi lang nila pero hindi sila nagtitrade. Nagbebenta lang sila ng mga mga technique nila pero hindi naman nila ginagamit sa sarili nila, di ba? So may mga ganun. Kaya bumibilib ako sa mga nagla-live trading, kay Boss Robo. Sobrang yan, matindi yan, boy. Idol ko yan. Talagang makikita mo pag natatalo siya, makikita mo rin pag nanalo siya. Anytime kahit nagtitrade siya, magtatanong ka sa kanya, sasagutin ka niya. At marami ka matututunan. Ako ang tagal ko nang pinapanood yun si Boss Robo, pero hanggang ngayon pag nanonood ako sa kanya, may natututunan pa rin ako. So sobrang tindi nun. Doon ako believe, mga lods. Hindi ako believe sa mga
Nagbebenta ng kang ano-ano. Yan. Tapos, eto. Uy, grabe. Ultimo si Idol, yung nagpatangkad sa ibang kabataan ngayon. Bumili ng $12.3 million worth of Bitcoin as a new investment opportunity. Grabe. Kasabot ng JP Morgan to siguro. Kilala niya. Tinimbrihan siya, no? Ang ganda ng position niya kung sakali, mga idol. Yung ngayon siyang panahon na to. Kasi ngayon parang pabuelo pa lang eh. So, ang ganda ng position niya ni Mia Khalifa. Ang ganda ng position niya. Ang ganda ng position niya. Ba't kasi dito pabilog yan? Yan, oh, yan. Ganda ng position niya ngayon. No? At mukhang mananalo to, panalo to. Mga idol. Oh, ayan. So kayo, mga idol, sa tingin nyo, bullish ba kayo ngayong week? Kahit na ngayong week na lang. Hindi na ngayong ilang araw na lang ba? Oo, ngayong week na lang, November. Oh, bullish ba kayo ngayong last week ng November? O sa December na kayo magbubodega? O kasi iniisip nyo na ngayong last week ng November babagsak pa rin, magdadrop pa rin. At saka na kayo magbubodega kapag yung December na. Kasi actually, yung December is Bullbember yan eh. Diba? Kasi yung October, Moonbember yung November, and Bullsember. So yung October, di natin nakita. Yung Moonbember, hindi pa rin natin nakikita. Yung Bullsember, sa tingin nyo may kita natin? Ayun yung mahiwagang katanungan, no? Kung mangyayari ba yun o hindi. Pero ako, sa akin hindi ko sinasabing sa inyo. Ako sa akin ngayong week na to, last week, medyo babawi tayo ngayong last week. Ayun lang sa tingin ko, no? Pero wag kayong umasa sa akin dahil hindi ako financial advice. Wag kayong umasa sa akin para bumili, magbenta o mag-hold ng coins. Do your own research. I'm not a financial advisor, mga idol. No? Ayun po yan, no? Yun. Tapos, kaya sabi nga dito, ako sinasabi ko yun hindi financial advice lagi lahat ng sinasabi ko. Pero eto, si Grant Cardone, no? Na pinakamalupit din, mga idol, no? Matindi rin tong tao na to pagdating sa financial, alam niya rin yung lahat, mga lods, no? Meron siyang pinost. Hindi ako ito, siya to. Sabi niya, this is financial advice. Grabe, ganun siya ka-confident. Di ba? Ganun siya ka-confident na sinabi niya lahat na hindi ako financial advisor. Financial advisor ako. Kaya ito is financial advice to. O ano naman yung financial advice? Kasi wala siyang sinabi. Pero hindi lingid sa kaalaman nyo, ito is bullish to sa Bitcoin. Na? Si Grant Cardone. So, ayan. Ayun yung ano niya. This is illegal. Is this legal to say? Ayan may mga bearish, alam nyo na. Merong mga kaguluhan nga nangyayari ngayon sa mundo ng crypto. Mga ito kaya gagawin kong thumbnail, no? Ito nga gagawin kong thumbnail. Ayan. May mga nangyayaring kaguluhan ngayon sa crypto. At may mga bullish pa rin, lalo na yung mga main character. Ito, hindi mo pwedeng sabing di main character to si Secretary Scott Bessent yan mga lods di ba? Isipin mo siya bullish. Raul Pal bullish, di ba? So ito bullish yung BNY Mellon, yung Bank of New York, the oldest bank in the USA. Di ba? Grabe. At may mga nararamdaman na tayong mga pagbabago, di ba? At solid to. Panalo na to. Di ba? So, ako ngayong week, mga lodi, start ngayong Monday, bullish ako. Bullish. Kaya nga sa trade ko ngayon, maghahanap ako ng position na maglulong ako. Ayun yung aking mission ngayong week na to. At nakikita nyo naman yan pag naka-position ako, di ba? Pag may trade ako, may kita nyo naman. So ayun, inline news muna natin ngayon. Mamaya mag-news ako kasi wala naman tayong lakad ngayon kagabi kasi matin ako ng anniversary ng alumni namin. So hindi na ako naka-message gabi na, umaga na ako umuwi. Oras ba ako umuwi? Alas 4 o alas 5? Nakalimutan ko na. So, mamayang gabi, basa tayo ng comment.
Mga lods, mag-comment kayo dyan, like nyo yung video natin. Sa mga di pa nakasubscribe, subscribe kayo. Kung wala pa kayong crypto exchange, ito yung BitGet natin, nandyan sa link sa description. Check nyo yung mga link dyan sa description sa baba ng video. Makakatulong sa inyo yan. Pati yung last link dyan, ayun yung tawag dito, Clovis Gaming na channel ni Clovis. Once na mag-subscribe kayo kay Clovis, may chance kayong mabunot sa raffle sa December, which is napakalapit na nun mga idol. 500 Gcash, 5 tao yung pipiliin ni Clovis, no? So ayan, subscribe kayo sa kanya. Siyempre sa akin din, no? Yun, kita-kits tayo. Maraming salamat sa nanood. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up? Subscribe to Clovis Gaming and subscribe to Jeblo. If you want to subscribe to me, it's in the link in the description. Also, I'm not even gonna say it, but also one thing to say. 41.